makikita mo pag hinimay at medyo matagal-tagal itong paghihimay na gagawin, pag hinimay mo, makikita mo na essentially, sagot yon sa taong bayan at parang sinasabi niya, nararamdaman ko kayo. In fact, ito nga ang ginagawa ko. Kaya medyo yung iba naiwan sa wayside, no? Ang isa pa niyang claim na kaduda-duda, kaya nga napakahalaga ng fact-checking na dapat gawin, ay ang pag-claim niya dun sa electric vehicles ng Davao City. So, apart from Marcoleta, claim niya rin yung sa Davao City na yun naman ang Davao mismo, ang syudad ng Davao mismo ang may programang ganun. Command or compromise? Command. Sundalo o senador? Ay, sundalo. Ang bilis na sagot. Tunay na sundalo talaga. Hindi, di ba, mas simple ang, di ba? Yes. Kaya sabi ko sa inyo, sundalo talaga ako, hindi ko in-imagine yung sarili ko na politiko. Even now, after 21 years. Pero marami ako natutunan. Actually, magagaling ang mga senador natin. Baka kailangan malaman nila yung tunay na problema. Tama. Medyo masakit. Siyempre, tamaan ka ng bala. Pero hindi ganun kasakit. Yung sound effects sa sine, hindi totoo. Masakit Atty. Ferdy, pag nabuhay ka at umabot ka sa operating room. Bakit Pag nawawala na yung epektong anesthesia, ka sa sakit. Sa bagay. Correct? Pag napuruhan ka, let's say tamaan ka sa ulo, period na. Wala nang kwentuhan. Anyway, ilang beses, marami-rami na, no? Bala, granada, medyo kulang ako ng pyesa, pero huwag natin. Pero importanteng pyesa naman hindi naman nagkulang. Ano? Hindi. Hindi. Medyo mapupunta tayo sa thin ice dyan. Dahil Speaking of tinamaan ng bala at pyesa, at Senator, ito, medyo masela na tanong. I hope you don't mind. Anong mas matinding impact sa inyo? Tinamaan kayo ng bala o tinamaan kayo kay Miss Jane Umali? mas mabigat yun. Walang surgery ron. Pag napuruhan ka, that's it. Pwede bang ikwento ninyo? Mukhang, alam mo yung story, but I think our viewers will be interested dun sa love story ninyo. Nasa Fort Magsaysay ako. You listen to this, ang ganda nito. Duty officer ako. Pinatawag ako ng commanding general. May inimbita silang mga Red Cross employees. Ako naman, sabi niya, duty ako, sir. Hindi. The general is asking you to... Nakita ko yung wife ko. Yeah. 52 years na kaming kasal. Wow, grabe. 5 years na. Sana all, no? Anyway, so, siguro, ganun nangyayari pag love at first sight. No? Sabi ko, nakaka-relate ako, Red Cross. Kinabukasan, kasabay ako noon na malengke namin, yung mess sergeant. Para pumunta sa palengke ng Kabanatuan para maghanap ng roses. Grabe. Nabili ako ng isang rib ng sigarilyo. Hindi ako nanigarilyo, para kunin yung palara. Yung cellophane na balot. Okay. Dahil sa palengke, walang mga flower arrangement to, no? Pambalot dun sa bouquet. Pinuntahan ko sa Red Cross Kabanatuan at yan. Wow! Tapos, palara. yung cellophane. 1 year, pumunta siya ng Canada. Medical technologist kasi siya. Okay. So 1 year kaming iwalay, no? Tapos, tinamaan ako. My first gunshot wound. Okay. So, umuwi siya. Nag-usap kami na wag na siyang bumalik. Got married. We got married now. A few days later, pabalik na ako sa Hulo for combat. Hala. Days lang po. Days lang. Wow. Wala na po Wala, honeymoon yun na. Alam mo na, yung mga nakikita natin sa... Alam mo na. Grabe. 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 So, lessons ito for you. Kaya nga, I'm listening. Taking down notes. Sir, since napag-usapan na rin po natin ang love life nyo, my next question is, ano pong mas mahirap? Military training or suyuin si Mrs. pag nagagalit? Abe, walang... Sa hierarchy ng pain. Di ba? Pwede akong tamaan ng ilang beses, ng bala, ng granada, lahat na, no? Pero wag ka magkaroon ng problema o, di ba? Magkaroon ng argument with your loved ones. Oh, yeah. Di ba? That includes not only your wife, but your children, your grandchildren. Medyo mabigat yun.
Dahil you cannot give, di ba, Ina? Yes Attorney po. Ferdy, what you do not have. Totoo Ang, po. ang pinanindigan kong plataforma seguridad. Security sa pamamahay, di ba? Pagmamahalan, cooperation in our communities, order in the state, inclusive growth sa ating bansa, at seguridad sa karagatan natin. Pero magsisimula ka sa bawat tahan. No, hindi tayo perfect. Ha? Marami rin tayong mga pagkukulang. Anyway, actually curious ako, Senator. At maraming nagtatanong din sa akin noon when I was making yung movie ninyo na sana in the next few months matuloy na. Kasi 'di ba, you are best known as Gringo, pero ang pangalan niyo ay Gregorio. Ano po bang story behind that nickname na Gringo? Kadete ako. Kasi medyo malayo di ba? Gregorio, di ba? Usually, Hindi. Gregorio, Oreo, di ba? Gringo. Opo. Nung kadete kami, Tony Ferdy, uso na yung spaghetti westerns. Oh, So, di ba, Gringo, I kill you for money, but because you are my friend, I kill you for nothing. Gringo is in term for Americans crossing the Rio Grande. to yes, Mexico. yes. Okay. Sabi ng mga upper class ko noon, Gregorio, napaka, di ba, hindi masangsang ang amoy ng first name mo eh. I-glamorize natin, gawin natin Gringo. And it stuck. Pati sa combat duty, pag naka-uniforme ka, pag nasa field ka, during formal occasions, hindi na family name na nakalagay dito sa akin. It stuck. Gringo na talaga. From PMA pala yan. PMA from Cadete. Akala nung iba kasi, noon lang RAM era. Hindi. Yun pala. From PMA pala yun, Ina. Mas kwan, di ba? Mas Interesting, ano? glamorous ng konti. sana matuloy po, no, yung movie ni Sir Oo, Gringo. matutuloy yun. Manifesting. Sir, speaking po of movies, kapag magiging pelikula ang buong buhay po ninyo, sa tingin po ninyo, ano ang pamagat nito? Actually, ang mas nakakaalam niya, that question is, the answer is above my salary grade. Nakaalam na si Attorney Ferdy, no? Pero sabi ko kina Attorney Ferdy, nung pinag-uusapan kung paano gagawin, i-humanize ninyo dahil tao lang ako eh, di ba? Di ba? Nagagalit din, sumasaya, happy rin, di ba? Mababaw ang kaligayahan. Huwag nating gawing, alam mo yung superhero na hindi tinatalaban ng bala, hindi nauubusan ng bala, yung pasirko-sirko. Huwag naman ganun. Dahil, ang purpose ko naman nun, di ba lang hindi kumita sa takilya? Importante may aral na mapulot yung susunod na henerasyon ng mga sundalo natin, mga leader at mamaya natin. At pag tinanong ako ng mga apo ko, "O Lolo, naging sundalo ka pala, naging ganito ka." Sasabihin ko na lang, Attorney Ferdy, panoorin na lang ninyo yung documentary. Correct. Ay, alam mo, attorney, medyo umiinit at sumasaya na Oo yung nga, usapan ang dami natin Magpahinga nalalaman ito. na hindi alam ng badlang people Correct. Kaya magpahinga muna na. Yung mga tao ay hindi nalilimutan yung nag-skydive kayo nang may kasamang Wow. ahas. Hala. So, ano pang storya behind that? At curious po. Okay. Nung assigned ako sa Isabela, sa Sierra Madres, with one Special Forces team, dahil dinaalan ninyo, I don't know, Ina, baka, yung karagatan, arms landing, sa Digoyo OMV Karagatan. Pinadala doon yung may sundalo, may mga kaklase akong pinadala. Pinadala kami para hanapin yung rota na pinagdaanan ng nilanding na armas. Kano nandun ako, 11 lang kami. So, pag walang patrolya, hindi kami out in the field, no? Looking for, trying to gather the information. Siyempre, kami-kami lang. So, naghanap kami ng paraan. Puro kami lalaki. Kaya, naghanap kami ng paraan para aliwin yung sarili namin. Ang early warning system namin noon, mga pato at mga manok. Di ba? Famous ang Palanan, Isabela, for fighting cocks. Pag nagtilaukan yun, ibig sabihin may tao. may tao na hindi friendly. Unidentified. So nagtilaukan, gabi. So hanap kami, gapang, may armas. Nakita namin, ginagapang yung mga manok namin ng isang sawa. Yeah. Yung sawa, hindi yan poisonous. So sabi ng mga tao ko, "Sir, alagaan na rin ninyo."
So, inalagaan ko. Pinapakain ko, gano'n lahat. Nasa bulsa ko palagi. Doon nagsimula yun. Ayun. Oo nga. Hindi, naintindihan ko naman, di ba? Yung iba alaga, aso, pusa, ay yung normal na pets, no? Ako na, yan, si Lieutenant, si Captain, nasang alaga niya, python, yung sawa. Ang dami kong ang kagat, hindi naman poisonous, no? Oo. So, yun pala yung storya noon. Yun. Kasi talaga... Pero hindi yun Attorney Ferdy nakasabi daw sa likod. Nasa bulsa. Ayun pala. Oo. Yun palang Doon siya the true natutulog. story. Yes, yun. Oo. No, curious tuloy ako, Sir Gringo. Ano pong isang bagay na hindi alam ng publiko tungkol po sa inyo? Mga hobbies po ninyo? Or... Well, unang-una, di ba, yung public image natin, pag nasa politics ka lalo na, ito, i-relate ko lang, no? Paano ba ako na nagkaroon ng itong image? Hawak-hawak ko sa sinturera si former Senator, then Secretary of National Defense Enrile, at si former Senator Butch Aquino. Nakatayo sila sa itaas ng bubong ng Ford Fiera nung EDSA 86. Diba, nandun sa labas yun, kausap yung milyon-milyon na tao, may mic sila. Okay? So, paano nga ron? Abay, nagsasalita si Minister Enrile, bigla akong hinawakan dito sa kwelyo. Sabi niya, alam ba ninyo, talking to millions of people, ha? Kung sino mga batang opisyal ang sumama dito sa people power natin. Bigla akong hinatak, binungad yung mukha ko dun sa Talaga? 8,000 flash bulbs, pop. Hindi pa nun uso yung cellphone. ha? Oo. At that point, I don't know if one of the worst things in my life, I lost my anonymity. Hindi na ako pwede mag-mauling dahil kinabukasan, nasa front page ka na, ini-interview ka na, iniimbita ka na mag-switch. Doon nagsimula yung... yeah. Hindi komportable na feeling, pero ganun talaga. Diba? Well, as they say, the rest is history. Hindi, ito pa. Pinakatakot ako noon nung tumawid kami from Procurement to Aguinaldo dahil ang tingin sa sundalo noon parang mga private army, mga nakaupong mga politiko, no? Sabi ko, ano kaya kung kuyugin kami rito nung 1 milyon na tao? Diba? Isisecure ko pa si Minister Enrile. Akalaan mo, takot ako noon. Pagtawid namin, nagpalakpakan, nag-iyakan, nagyakapan. Sa loob-loob ko, kahit na anong mangyari, panalo dito ang taong bayan. Ayun. Yun. Ang ganda ng relive, ano? Ganda. Nung mga days na yun. Oo. Well, speaking of history, Senator, and I hope you don't mind me asking this, yung that very controversial August 1987 na adventure where ang sabi nila, may yung grupo niya daw ay kumilos para patalsikin si then President Cory Aquino. Ngunit, nakialam ang Amerika yung Phantom Jets, kung natatandaan nyo. Let's play what if again, Senator. What if hindi nakialam ang Amerika at nagtagumpay yung inyong move na yon? Anong tingin nyo ang mga susunod na nangyari? Attorney Ferdino, napaka-importante sa akin nung katanungan ninyo. Dahil ito yung original, pagpapatuloy na original na plano namin noong 86. Pero sundalo lang kami noon. Kaya ang mga leader na tinitingala namin noon, sina former President Ramos at saka si former Minister Enrile. Okay? So sabi namin, siguro sir, after this, di ba? Dahil may depekto na yung sistema. Institutions, damage, etc. May corruption din, no? Sabi na, ba't hindi kayong imungkahin ninyo na magbuo ng National Unification Council? Kasama si President Cory, Cardinal Sin, kayo kung ano ang papel ninyo, para ayusin muna yung institutions. Yung nga, Attorney Ferdy, ang what if, ha? Kung natuloy yun, dahil historically, pag magbalik tanaw tayo, we have been doing the same things over and over again, politically, economically, even in terms of national security, and expecting a different result. Di ba may tawag doon, Attorney Ferdy? Insanity. Or stupidity. Freedom Constitution, 40 years ago. Itong Constitution, saligang batas natin, di ba? Revolutionary government. Ano ang isa sa unang ginawa natin? Nag-eleksyon tayo. Hindi mo natin
rini-engineer yung COMELEC para, alam mo na, ayusin yung database, para mabawasan naman o ma-minimize yung dayaan, hindi masyadong maraming gastos, patas na laban. Kung yung 87 at 89, ituloy ko na, Attorney Ferdy, yun pa rin ang mungkahin namin. Ito na nga nakakatawa, di ba? Ang tawag sa ginawa namin nun, coup. Sabi ko naman, kayo naman, sobra naman kayo. Pag nakinabang kayo, ang tawag ninyo ay people power, breakaway. Double standard. Pag kayo ang dahilan kung bakit pinagpatuloy, ang tawag nyo coup. Ang coup is a power grab. Hindi naman kami power grabbers, di ba? Coup yun. Tinanong namin yung NEDA nung panahon ni President Cory. Dahil sabi nila, sinira yung economy. Tinutuloy ko na. Di ba? Sinira na yung economy. Tinanong namin, sabi namin, ma'am, cabinet, I will not mention her name, baka alam mo na. Did we really damage the Philippine economy because of the uprisings? Alam mo, sabi sa amin, Attorney Ferdy, gentlemen, you are not that good. So, hindi pala na-apektuhan. Damage the economy. Palubog na dahil laging gumulo na naman ang politiko, pinabilis lang ninyo. O di, nag-uprising uli kami. So, yun ang mga lessons learned. So, balik tayo, National Unification Council, Unify. Wala na munang mga eleksyon. Di ba? Ayusin muna natin, di ba? Kandidato, yung qualification, i-repair natin yung damaged institutions. Well, cumulative yan eh. Hindi natin ginawa. Di ba? Di ba? Ito nga ang pangamba namin, Ina, no? Tony Ferdy. Sorry baka naman nasusobrang na. Hindi, go ahead po, go ahead. We're all ears. Yes Di ba? po. Yun ang asikasuhin natin dahil kung umabot na naman tayo ng 2028 at hindi nagamot itong palalim na sugat politika, di ko walang katapusan na naman na habulan at the expense of public interest. Di ba? Kung sinaktan mo yung mga nasa opposition ngayon, nagtatakutan na eh. Di pag upo nila, sila naman, ubus na naman kayo. Di ba? O, di 6 years to prepare naman. Di ba? O, di habulan ang habulan. Can you imagine pag may, ano ang pillars ng national security? Yung tinuturo sa amin, political unity. Magdebate kayo. Sige, magtaasan kayo ng boses. Pero pag binag-usapan yung bansa, yung public interest, yung national security, may closer ranks kayo. Di ba? Social cohesion. Hindi tayo Ilocano, Bicolano, Bisaya, Ilonggo, Muslim, yeah? Yes. Pilipino tayo. Di ba sa abroad? Tiga saan ka ba? Oh, I'm from the Philippines. Where in the Philippines are you from? I'm from Ilocos. I'm from Bicol. Di ba? Hindi yung Pilipino. You're a Filipino. May kwan tayo. Anyway. Very patriotic talaga to si Sir Ringo. Kaya ako saludo po sa It inyo makes sense, ano? Oo, tama. Hindi, ito pa. Okay. Go ahead, Sige go po, go ahead. ahead, sir. Baka bumaba rating nyo. Hindi, sir. We are learning po. Tingnan mo yung mapa, Tony Ferdy. Yes. No? Tayo may hawak ng traffic light. Lahat ng barko at aeroplano dumadaan sa teritoryo natin. Totoo yan. So yung source ng leverage natin globally is our archipelago. Tayo ang sentro. Di ba? 3 choke points. Honshu, Japan, Bashi Strait between Taiwan and Northern Luzon at Palawan. 3 choke point, no? 2 hawak natin. Hindi natin sinisigil ng RFID. Oo nga. Yun din ang balakin, yung geographing yun, ang balakin, sa pagiging Pilipino natin. Di ba? Archipelago, sinadya ito ng mga colonizer natin. I become very passionate about this, di ba? I-centralize mo yung political and economic power sa Imperial Manila to manage another populated archipelago of 7,491 islands. Di ba? Sinadya. Every 50 years, nagdodoble ang population natin. Totoo po. Sayang. Nanghinayang, nakapanghinayang. Our problems are economic in nature, food, clothing, shelter, health, data. Hindi yung marites, ha? Di ba? Oh. Food, clothing, shelter, di ba? Yun ang tunay ng mga problema natin. Correct. Yun ang kailangan Grabe harapin. no, napakadami niyo pong plano para sa ating bansa. Nakikita ko talaga natin. You truly care. Ito dapat, Attorney Ferdy, ang national conversation. Yes. Hindi, kaya lang, bago natin masagot yun, para mag-refocus tayo, di ba? Reset
Sa computer, di ba? Pag medyo polluted na yung ano, Totoo po yun. repress mode, delete all. Correct. Di ba? Reset. Our problems are economic in nature, but the first steps must be political. Yes. Pati-pati muna tayo. Grabe yung kalaban. Speaking po of national conversation, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na makausap ang ating presidente na si Pangulong Marcos, ano po ang sasabihin niyo sa kanya? Nako, tumuin na. Hindi ko maisip yan, pero tinanong mo. Attorney Ferdy, ito na conversation sa amin. Before the elections, di ba nag-propose tayo na pag-upo ng bagong presidente, yung mga buhay na presidente, di bale, kahit na may naghahang na, ipunin mo sa isang kwarto, walang camera, walang mic. Yes. Pag-usapan nila yung bansa, yung future nung Tama. pinaka-importanting yaman natin. Yung mga anak natin, our next generation of citizens and leaders. Ang tawag sa US noon, Council of State. Walang camera. Paglabas nila, joint press statement. Di ba? Nag-usap kami nung bagong upo, ito walang politika, ito ang suggestion namin na gawin niya. Walang nakinig. Isa lang na presidente. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Baka, alam mo na, baka akalain yeah. Kung ginawa nila yan before elections, ngayon baka hindi ganito ang political tension. Nakakalungkot lang. Okay, team unity. Abay, anong team unity? Anyway. Anyway, Baka at nasun- napakaganda ng grasp nyo sa ating By the way, problema. Attorney Ferdy, Opo. ako, I'm speaking from the... Sundalo lang talaga ako. Hindi ako komportable sa politika. Naligaw But Senator, you made a very big jump from being a soldier. Naging senador kayo. You decided to run for the Senate. And in fact, kayo yung, you're the only independent candidate First after independent. martial law to have run Again, and bakit? won. Paano, susugin na naman natin. Paano ako napadpad sa politika? After 86, 87, 89, di ba? Ilang uprisings, di ba? So, nag-offer si President Ramos. Pinahanap ako kay, naalala niyo si Chairperson Heidi Yorak ng National Unification Yes, Committee. yung Okay. magulo buhok, ano? Ayun. Pero paesti. Yung tradisyon ninyo, hinanap ako. So nagkita kami sa safe house. Fugitive ako nun eh. Really? Yes, kasama ang patong sa ulo ko nun eh. Wala sa kalingkingan yung patong sa ulo ni Bonifacio. So hinanap ako. Alam mo unang sabi sa akin ni Chairperson Heidi Yorak, Colonel, I'm glad to meet you. I have one message for you from President Ramos. Alam mo sabi sa akin, Ina, you have to stop unsuccessfully trying to overthrow the government. Dahil tuwing sasablay kayo, di ba parang gumigewang yung ekonomiya natin. So, pasok kami. Okay, anyway, going to elections. And follow up ko lang, and then you were granted amnesty. Pero before that, labas kami. Sabi namin, ano gagawin natin? Sabi ng mga kasamahan, yung parang core group, takbo tayo for eleksyon. Eleksyon ang gagawin natin sa eleksyon. Barangay captain? Hindi. Senador. Senador, alam mo ba yung wala tayong partido? Galing tayo, ang tingin sa atin, nanggulo pa tayo. Senador. So we organized an army of 1 million young volunteers. Wow. Nationwide. Grabe. 30 pesos, lalakad. Hindi, lalakad. Pag uwi, hindi man lang naghihilamos. So matutulog dun sa improvised headquarters. First independent senator in Philippine political history. Ang galing. Kasabay kong pumasok noon sa Senado, sina Senator Miriam, Senator Fabier, Senator Vilon. Anyway, Yes, oo. But ganyan ang tingin mo sa akin. Sinabi mong independent senator. Anyway. Oo nga, no? May pahiwatig, attorney. Hindi. Tingnan muna. Nandiyan na rin naman tayo sa Senado. Do you have any plans of running again, Senator? Hindi. Option yun. Okay? Dahil alam mo naman ngayon, elections, realistically, are becoming more and more expensive. Alam mo ang ginagawa ko ngayon? Nag-form kami ito.
opportunity naman to. Nag-form kami ng partido. Reform PH Party. Kasama ka sa advisory committee rin. Kay Mike Defensor yan. Yes, Oh, okay. yes. Oh. Ito yung mga siraulo na katulad ko, na veterano Natin. Katulad natin. Ano lang, ng 86. Ina, yes. Yung mga veterano, buhay pa. Yung mga humiwalay sa original na Magdalo. Okay? Na group. So, veterano to ng, di ba, yung humiwalay. We reached out to the Revolutionary Left, yung Alex Bongcayao Brigade. Yun. Kasama na sa Reform Party. Opo. And then we reached out to our Muslim brothers, yung armed component nila. So ito, inipo namin, Attorney Ferdy, no? Ibig sabihin, ang plataforma namin, pwede ba kaming lumahok sa patas na laban na hindi paramihan ng pera, walang sapilitan? Di ba? Lumahok. Peaceful, legal, constitutional. Kung ayaw ninyo, kami yung pinakamadaling kausap. oo nga. Ako, taka muna. Pero baka magka-problema kayo sa programa ninyo. Kami ang pinakamadaling kausap dahil galing na kami dyan. Di ba? Ano ba gusto nyo? Balik na naman kami? Yeah. Oh, yan. Yun ang plataforma namin. So, going back to your question, we're considering it. Pero ang focus ko ngayon, no, ang daming bata na nag-iingay ngayon. Totoo po. Ang marami, yan. yung new generation. Ang lalakas na loob. Huwag na akong magbanggit. Alam naman natin kung sino Oh, sila. yes, yes. Natutuwa ako dahil ang dami nila. Di ba? Can you imagine? So, kailangan connect the dots lang tayo. Pag-usapin natin sila, no, para they can jumpstart the whole thing. Yung henerasyon namin, ang daming ginawang mabuti, pero may ang dami rin ginawang sablay. Baka makorek nila yan. Learning curve, technology. Tinanong ko yung iba sa kanila. Inimbita ako sa kongreso minsan as a resource person for charter change. Pagpunta ko rin ina, no? Parang naging programa ko na to, ah. Hindi, talaga namang kayo ang bida rito. Yes, totoo po yan. Pagpunta ko rin, Attorney Ferdinand, yung ina, sabi ko, itong kongreso parang this might be a damaged institution. Nag-open forum, ang daming tanong. Ang gagaling ina magtanong. Opo. Super galing. So, nung coffee break, nilapitan ko, sabi ko, Congressman, ba't hindi kayo nagtatanong? Di ba? Ba't hindi kayo nagsasalita? Alam mo, sabi sa akin, Sir, pag nagsalita kami, papatayan kami ng gripo. Ang daming ganon. Can you imagine? Natutuwa ako dahil at least harapan, di ba? Di ba? Harapan. Itong kailangan natin mga leader. Malalakas na loob. But going back to your question, I'm considering it. Pero siguro, Basta, Senator, if you ever decide, I'm 125% with you. ay nako, alam ko yan. Yes. Pati ang mga kabataang Pilipino. I hope, I pray. We have our support po. And speaking po of mga kabataang Pilipino na talagang maiingay at malalakas ang loob, ano po ang gusto ninyong maipamana sa susunod na henerasyon? Go back to history. The ancient Greeks. Yes. Di ba? Ang hero sa kanila, Attorney Ferdy, hindi mga superstar, hindi mga iconic, di ba? Any group of women, men, children, young or old, who together work and build for the next generation, hero yun. Pag may namamatay at nililibing, hindi man tinatanong, ano ba ginawa nito? Ano, sikat ba to? Ano ba, di ba? Did they have passion? So pag pinagsama-sama yung working together and build for the next generation at yung passion na built-in, wired tayo mga Pilipino for passion. Di ba? Ito, nagsasalita tayo. You get carried away. Heroes yan. And we are a nation of heroes. That's true. Tinatanong ako, di ba yung West Philippine Sea? Senator, former colonel, former rebel, former secretary. Di ba? Merong mga army yung Pilipinas pantapat doon sa intrusions ng, di ba, ng ibang superpowers. Sabi ko, walang army ang Pilipinas. Because the Philippines is an army. Yes. Totoo. Every Filipino. Asan tayo ngayon? Asan sila? Yung Kastila, yung Amerikano, yung Hapon, di ba? Sabi na, asymmetric warfare na ngayon eh. Drone, di ba? High-tech, hindi na yung tapatan. Sabi ko, 300 years ang experience natin sa asymmetric warfare. No. We have the best soldiers in the world. We also have the best peacekeepers. May general tayo.
peacekeeping force sa Gaza. UN, magre-retire. Hindi pinayagan. In-extend. Ganon tayo kagaling as soldiers and peacekeepers. Opo. Alam niyo, Senator, ang dami pong natutuwang viewers sa atin Ay, oo, ngayon. Kaya grabe. batiin po natin Ang sila. daming nagre-react, ha? Yes. For sure, ang dami po nilang natutunan sa'yo, sir. Ayan, batiin po natin ang mga viewers natin from Agusan del Sur, Hawaii, USA, Marami, Masbate, Kuwait. Marami din po tayong viewers na OFWs today from Adorbo, Idol Gringo, Honasan, pakituruan ang mga politiko sa pagiging tunay na senador. From Maria Jansem naman po, sabi niya, "Hi, Attorney Topacio, watching from Germany and Hong Kong." Ay din po. Okay. Hello, Bus. Oo. Uy, teka muna. Speaking of military, eto, paborito to ni Senator. Rapid fire. Rapid fire questions. Yan, magtutanong po kami ng mga questions, si Ina po actually, at sasagot po tayo. Mabilisan lang, Opo. parang train of thought. Okay. Kung anong unang pumasok sa isip ninyo. Yes. Yan, okay, take it away. Sir Gringo, kape or beer? Kape. Bundok o beach? Bundok. Umaga o gabi? Gabi. Strict or softy? Gabi. Ranger weather. Umuulan, bagyo. Doon lumalabas yung Scout Rangers. Yun. Planado o bahala na? Oh, planado. Planado. Leadership or loyalty? Leadership. Leaders are needed before scholars are determined. Command or compromise? Kuman. Sundalo o senador? Ay, sundalo. Ang bilis na sagot. tunay na hindi, sundalo talaga. Hindi, di ba, mas simple ang, di ba? Yes. Kaya sabi ko sa inyo, sundalo talaga ako, hindi ko in-imagine yung sarili ko na politiko. Iba na, after 21 years. Pero marami ako natutunan. Actually, magagaling ang mga senador natin. Baka kailangan ikaw lang, malaman nila yung tunay na problema. Tama. Ano ang pinakamalaking pet peeve po ninyo? Yung kwan, yung plastic. Aray, may umaray sa Senado. Hindi, di ba, di ba, Attorney Ferdy, integrity. Yung iniisip mo, yung sinasabi mo, at yung ginagawa mo, magkatugma. Tama po yun. Pag may iniisip ka, iba yung sasabihin mo, lalong iba yung gagawin mo. Abay, may tawag doon, di ba? Parang may kilala akong ganyan senadora. Sino po yan? Wag na natin banggitin. Okay. Sino ang mas matigas ang ulo? Kayo o ang asawa ninyo? Ay, naku, malayo ako. World class. Hindi, not only in my case, ha? Tanong kay Tony Ferdy. Patigasan ng ulo. Di ba? Uy. Matriarchal ang kultura natin. Di ba? yes po, tama po yun. Mas strong. Hindi. Anyway, look at it, ha? Inaano ko lang. Kino-context ko yung sagot ko, no? May tatalo ba sa sakit ng childbirth, yung natural? Huwag yung cesarean, huwag yung anesthesia. Sabi sa akin, di ba, ng mga babae, nanay ko. Sabi ko, subukan ng mga anak ng natural. Tingnan mo kung kaya mo yung sakit. Walang sinabi yung matama ko ng bala. Ano ang pagkain na hindi nyo kayang tanggihan? Hindi, pag sundalo ka, di ba? Nutrition yan eh. It keeps you going. Kaya, ito, advice sa akin. Advice sa akin nung nakulong ako, di ba? Dalawang beses ako nakulong. Una, tumakas ako. Opo. Sabi ko, yung pangalawa, di ba? First is exercise, make time for exercise. Yung diet, wag too much sugar, wag too much salt, di ba? Yes. And then, avoid stress. Stress is the mother of all organ failures. Then watch your diet. Watch your diet. And do not get sick in any manner. Physically, mentally, emotionally, psychologically, spiritually. Pag nagkasakit ka, di ka makain, makatulog, makapagtrabaho. Ano silbi mo sa bansa, sa Panginoon, o sa pamilya? Anong kanta ang siguradong mapapasayaw kayo? Mapapasigaw? Mapapasayaw. Mapapasayaw? Yung ano, sabi sa akin ng mga apo ko, BTS. Uy! Mga kanta nila. Yung hawak mo ang beat. Alam niyo po ba yon? Yung hawak mo ang beat. Kantahin mo. Hawak mo ang beat, hawak ko ang gabi. Mas Hindi. mas optics ako Hindi ko ma-connect kagad. Hindi katulad ninyo yung, di ba, yung lyrics, yung beat, at yung vocals, di ba? Opo. Ako, yung galaw, i-relate ko sa lyrics,
Di ba? Tapos titingnan ko yung, alam mo na, yung, Yes, sir. yung music. Oh. Nako, yan si attorney dancer yan eh. Humahawak po ang beat yan eh. Pero ang kanta na prescribe sa akin ng mga sundalo ka is the best thing that ever happened to me. Wow. Ano lyrics nun, di ba? I've had my share of life's ups and downs, but fate's been kind, the downs have been few. Naks. I guess you could say I've been lucky. But I guess you could say it's all because of you. If anyone ever write My life story. my life story, for whatever reason, there might be, you'll be there. within each The line of people, fame my and glory. family, my friends will be there. Beautiful within each line song. Sir, kung bibigyan kayo ng isang buong araw na walang trabaho at walang responsibilidad, paano nyo ito gugulgulin? Kung bibigyan ako ng isang araw na walang trabaho, walang gagawin, sa Loyola Memorial Park na lang ako. I cannot stop. Hindi, sa akin, wala sa vocabulary ko. My friends, my family, my loved ones know this. Na? Hindi ako pwedeng stop. Kailangan gumagalaw. Yes. Talagang workaholic, ano? Sir, isang salita para ilarawan ang gringo honasan ngayon. Pagtutulungan. Oh. Okay, thank you. Pero, alam mo, may tanong ako, ano? Kasi sabi ang bilis siya sumagot kanina. Yun nga eh. Ni Sir Gringo na, sundalo o senador? Senador. Sundalo. Pero, of course, we cannot deny that you were in the Senate for a long time. 20 So, years. biro mo, that's a lifetime, ano? Ito ang tanong ko sa inyo, Senator, ano? Sa lahat ng batas na naipasa nyo, can you give us one that you are most proud of? Clean Air Act. Yun. Sabi nila Clean Air Act. Ano ba naman yan? Clean Air. Hindi mo hawakan. Ano, Clean Air. Di ba? Sabi ko, maniwala kayo. At ngayon, napapatutuhan na. Clean Air, no? Katulad ng clean water, katulad ng solid waste management, yeah, is not an environmental issue. It's a public health issue. Yes. Tama. At meron tayong impending water crisis pag hindi natin inagapan na nakadugtong sa energy crisis. Pero ito, Attorney Ferdy, no? With your permission. Oh, Yes, yeah, sir. go ahead. Of Noong course. first term ko, katabi ko si the late Senator Raul Roco sa kanan. Last row kami. Yes po. Veterano rin dalawa. Si Senator June Magsaysay. Okay. Sabi sa akin ni Senator Raul Roco, alam mo Greg, hindi tayo nilagay dito ng taong bayan dahil dati akong abogado, dati kang sundalo. Linagay tayo rito para bumoto. Pag yung boto mo kasama sa boto ng majority, di tuloy yung measure. Batas, amendment, repeal o bagong batas, no? Merong giginhawa, no? May magdurusa. In fact, in extreme cases, may mamamatay, may mabubuhay. At hindi natin nalalaman yan. Isipin mo yung bigat ng responsibilidad na yun. Kaya mag-aaral tayo. Hindi tayo ginawang senador para sa 6 o'clock news. Ang sustansya ng trabaho natin ay gumawa ng batas. Tama po. Pag-hearing, makinig ka. Hindi yung boljakin mo kagad yung resource person. Hindi niya magsasalita yun, di ba? Mag-aral tayo dahil pagboto mo, majority carry dyan. At sundin natin yung rules. Di ba? Ano sabi ni Churchill? Democracy is the worst form of government. With the exception of others we have tried. Basta Ganda, ano? Anyway, speak of democracy, ang mga taong bayan po ay nagko-komento, Ina. Kaya nga, ito, from Maverick Beliso. My nephew was named after Senator Honasan. Wow! Galing naman. Gringo rin. Gringo rin, siguro. From Corazon Ostero, watching from Hong Kong. Binoto ka po namin, Senator Gringo. Wow. From One Love, Senator Honasan, paano kaya mawawala ang salot sa Pinas? Watching from Japan. Napaka-komplikadong Nako. question. Hindi, Ina, tularan natin yung Japanese. Di ba, yung kultura nila? Yes po. Pag napahiya ka di ba, damay-damay lahat. Magkaisa tayo. Tama po yan. Magkaisa yung unity. Mawala yung... Ayan. Marami din po tayong viewers na nagpapabati ulit from Dubai, Israel, and Saudi Arabia. Ina, itong mga bumabati, ito yung mga bayani natin.
Di ba? OFWs, Isipin mo, no? imagine mo kung gaano kabigat sa kalooban natin. Aalis, buhay na buhay, ang lulusog. Kung minsan pagbalik nasa loob ng kahon. That's sad. Paano, di ba? Imagine, Malungkot. pero ito ang policy issue, ha? Ano ba ang gagawin natin? Pauwiin natin sila lahat? Or i-Pilipinize natin yung buong mundo? Policy issue. Yung kung sabi natin, umuwi na kayo lahat. Baka tanungin ka, Sir, ano naman ang gagawin namin dyan? Yung kakapiranggot na sweldo. Totoo. Gawin namin yung kalahati nung kinikita namin abroad. Uwi na kami. Na, heroes ito. Totoo po yan. Heroes. Ito yung mga tunay na bayani. Nakita ba natin? Wala namang parangal yung mga yan. Can you imagine? Kaya saludo po sa lahat ng ating magigiting na OFWs. Yes, and saludo rin kay Senator Senator. Green. And unfortunately, that's all the time we have. Ngunit bibigyan po namin kayo ng ilang minuto para i-address po ang ating taong bayan. Ay nako, sa ating mga kababayan, no? Unang-una, maraming salamat, Tony Ferdy. Na? It was our honor and pleasure, wa- Senator. Walang ibang paraan dito. Itong ingay politika lang yan. Malalagpasan natin ito. So ako, ang aking panalangin, ang aking mungkahi, magbamanikluhod ako kung kinakailangan, no? Under one flag. One flag tayo. One nation. One united people. Together. Magkakasama. No choice tayo rito. Together. Together, ha? Together. Mangarap tayo. Ano sa mangarap, di ba? Huwag naman yung puro pangarap lang, di ba? Tama. Magdasal naman tayo. Ba? Sabi ng Panginoon, daydream kayo ng daydream. Di naman kayo na... Pero baka magreklamo pa rin yung Panginoon. Nangangarap kayo, dasal kayo ng dasal. Di naman kayo nagsisikaw. So, together, one people, under one flag, one united people, di ba? Dream hard, pray hard, and work hard. For whom? For our most precious next generation of citizens and leaders. Yun. Our children and Grabe. grandchildren. Thank you Mabuhay so po ang much. Pilipinas. Mabuhay ang kayo. Pilipinas. Mabuhay din po kayo, Senator Gringo Honasan. Yes. Correct ko lang, Prof, no? Kasi dito sa script sabi niya rito, halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen, at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating naibalik sa treasury. So, hindi sa 250 parang 25 billion, pero doon sa 25 billion, 800 lang yung agad. Bakit hindi agad yung iba? Prof. Oo. Yun nga ang tanong eh. So, kung may nabawi ka, isa pa rin babantayan ng taong bayan. Yung nabawi ba na i-deposito na sa treasury? O nandyan lang pakalat-kalat at may ibang nang nagkaka-interest? Opo. Dito naman po sa survey po ninyo sa Publicus Asia ng mga primary concern talaga no, ng ating mga kababayan. Tumutugma ba doon sa pagtugon na nabanggit sa SONA ng Pangulo? Oh, alam mo Admar, yung personal na issue ng respondent, corruption 30%. Ang ekonomiya more or less around 15 to 18%. Yun yung individual. Pero pag naging household, lumalabas rin ang corruption mahalaga at saka ang recovery ng Philippine economy. Makikita natin doon walang klaradong economic plan kasi nagpo-function pa rin tayo sa COVID level eh. Ilang taon na nakaraan ang COVID pero hindi tayo nakakaangat. Biglang dumating ang gera sa Iran, medyo plumakda tayo, nagkaroon ng isang plano, pero hindi naman immediate na nagawa yung mga dapat magawa. Ngayon, sinasabi, aalsin yung sa Meralco na Systems loss. Systems loss. Tapos sinasabi yung Amyenda ng IPIRA. income tax, yung EPIRA, etc. Nagkaroon sila ng anong tinatawag doon? Yung uphill, Uplift. uplift. Meron siya lang uplift. Pero kung titingnan mo yung unang element ng uplift, it took them 4 months to 5 months. Yan yung VAT sa LPG, no? Walang ginawa sa excise tax para
mumura ang presyo ng gasolina. Hindi nagkaroon ng freeze para sa mga basic commodities, no? So makikita mo, it's one thing to claim na ito ang mga resibo sa nagawa ko, and it's another thing to really ask Juan de la Cruz, naramdaman nyo ba? No, so kung babalasahin mo, titingnan mo yung mahaba. I think this is the longest SONA he has made. Maraming datos, kaya nga ang sabi ko, kailangan ma-fact check para natin maintindihan, lalo-lalo na sa aspeto ng edukasyon, no? May mga claims sa edukasyon na pag tinanong mo sa mga guro, sinasabi nila wala naman sila natatanggap. Meron rin diyang claim tungkol dun sa ating disaster preparedness na may hub and spoke at marami ng lugar na pwedeng pangsagip sa mga tao pag nagbabaha. Pero yun, kailangan nating tingnan. Kasi ang tanong ko, bakit ngayon nyo lang yan sinasabi? Dapat sinabi yan ng spokesperson mo para naiintindihan ng tao na, oy, may nagawa naman pala, ito yung nagawa. Ang problema, yung spokesperson kasi ginamit parang attack dog, parang pangsisi at i-blame ang mga Duterte. Kaya may problema tayo dun sa trust at saka sa approval eh. Ang approval ng presidente, sumasadsad. Ang approval ng kabinete, sumasadsad. Ang trust ng presidente, talagang pababa, no? So makikita natin na dyan sa SONA, marami siyang resibong binigay at kailangan tingnan natin kung totoo. Opo. And dito po sa issue po ng IPIRA, system laws, lalo na sa IPIRA, no? Ang punto na pinakamahalaga na kailangan ng taong bayan itong ganito, lalo na yung pagsuspindi sa VAT, nung panahon ng unang part ng pagsiklab ng Iran at US-Israel na giyera, na yun talaga yung hinaing nila pero hindi nagawa. Kung nagawa man, doon lang sa LPG, sa kerosene. Pero ang hiling talaga ng ating mga kababayan doon is yung diesel, yung gasolina na napakataas ng itinaas. Kung hindi nagawa doon, maniniwala ba tayo na magawa na isang batas talaga, maamyendahan talaga, considering ang kalaban mo rin dito is mga oligarch din, Prof? Admar, alam mo, mahirap yung IPIRA. Simula nang naisabatas yan, ang pagka-recall ko, wala pang 6 months upon signing, may mga nagsasabi ng kailangang i-amenda. At every kongreso, whether first session or third session, ina-attempt na maamendahan yan, pero hindi natutuloy. Katulad nga ng sinabi mo, medyo mabigat dyan ang labanan. Dati isang pamilya, ngayon medyo na-break na yan into several phases, pero nandun pa rin yung issue na iaalaw ba yan, lalo na yung systems loss, kasi malaking pera yan na pinapasa sa consumer para makarecover ang isang distributor at saka generation firm, no? Kung titingnan rin natin, klarado sa resibo ng Meralco, may mga nakapatong doon na parang ginawang collection arm ang Meralco ng gobyerno, na andyan na yung pagtulong sa senior citizen, sa lifeline, sa fit tariff, sa renewable. So, kinukolekta ng Meralco yan. Yan ay nasa batas. Kaya nga ako nagulat, kinukolekta ng isang private arm para sa gobyerno. Kaya lumobo eh. Marami kasing naka-insert doon na maraming dapat gobyerno ang gumagawa. Pero hindi natin napuna. Ngayon nakita natin dahil diyan sa gera sa Iran, at nakita natin dahil ang gastos ng elektrisidad kaya nagtaasan.
Kaya nagdududa yung ating mga kababayan kung sincero ba ang administrasyon ngayon sa mga pinagsasabi nito sa SONA. Kasi isa sa mga supporter talaga nito, maalala ko, Prof, ay itong pinakulong nila na si Senador Rodante Marcoleta. Now ngayon, papalapit na matapos na ang termino doon na nabanggit. Now ngayon, ang sabi naman ng DOE, para daw mawala ang system loss, kailangan ng at least 1 taon. Alam mo yan kasi lilinisin yan sa books eh. Mahirap mong i-compute yung system loss kung aalsin ng buo. Kasi pwedeng hindi pa nare-recover ng Meralco yaan, no? Tama ka, no? Yaan isang legislation advocate dyan si Senator Marcoleta from the House to the Senate at nakita naman natin during the start of the war dun sa mga hearings na ginagawa, no? Parati niyang sinasabi, alsin na natin ito, gawin na natin ito. Unfortunately, hindi naman certified ng Pangulo at narinig natin noon kay dating kalihim ng finance na mahirap, he will never agree with the removal of the VAT, no? So, makikita mo from that time on na nagkaroon ng gera till now, parang wala pang pag-aaral na ginawa para malaman kung saan, kukunin just in case maalis. Siguro karagdagan na rin dyan, doon sa mga binanggit sa SONA, siguro dapat binanggit niya ang effort ng Bureau of Customs dahil under ni Commissioner Ariel Nepomuceno, napakalaki ng revenue na kukuha dahil sa reform na ginagawa niya using technology. So, walang nabanggit doon at makikita mo meron silang mga bagay na iniiwasan from the revenue side to the public debt, yung pag-utang, to the impeachment, and of course, yung latest, akala ko nga, i-claim niya yung upper middle income eh. Pero quiet sila doon. Kaya makikita mo pag hinimay at medyo matagal-tagal itong paghihimay na gagawin, pag hinimay mo, makikita mo na essentially, sagot yon sa taong bayan at parang sinasabi niya, nararamdaman ko kayo. In fact, ito nga ang ginagawa ko. Kaya medyo yung iba naiwan sa wayside, no? Ang isa pa niyang claim na kaduda-duda, kaya nga napakahalaga ng fact-checking na dapat gawin, ay ang pag-claim niya dun sa electric vehicles ng Davao City. So, apart from Marcoleta, claim niya rin yung sa Davao City na yun naman ang Davao mismo, ang syudad ng Davao mismo ang may programang ganun. Pati nga yung sa issue ng nuclear, matagal na ito eh. Lagi kong na-interview si Congressman Cuangco. Naiinis na nga siya kasi ang bagal daw ng gobyerno. Merong napag-uusapan, nare-raise sa SONA, tapos yun na naman, balik na naman. Every time na ma-interview ko, yang si Congressman Cuangco, kasi marami siyang mga plano talaga na maisulong, mapagal naman daw ang gobyerno sa pag-implement. Ang binabanggit nga niya is itong DOE. No, ngayon, nabanggit na naman ng Pangulo, baka ganun pa rin. Nasa na tayo, last 2 minutes na, kumbaga, sa termino ng Pangulo. Kaya napagdududahan yung kung sincero ba ang mga pahayag ng Presidente sa kanyang SONA, Prof. Oo, Admar, yung tama ka dyan, yung Bataan Nuclear Power Plant, dinicommission na nila. Tapos, nagkaroon ng hearing sa House yan, nagkaroon ng proposal. Nung panahon ni Presidente Duterte, may EO pa nga to study the commissioning, no? Alam mo, ang problema dyan kasi yung local na pamahalaan ng Bataan, ang interest nila, gawing data center yung lugar na yan. Kung saan wala na kasi yung uranium doon eh. So, gagawin sana nilang data center para mauna na data center sa bansa. Isa sa mga. So nakita natin yung sincero ba talaga kasi dun sa energy mix, hindi mo naman basta sasabihin na lang na ganyan kung hindi na pag-aralan. So
makikita mo ang isang bagay na nakagulat sa taong bayan ay yung yung space. Rocket. Yung spaceport. No, magkano ang gagastusin diyan? Hindi pa naman wala pa yung blueprint eh. So I don't understand why it is very important for us to launch that program considering mas marami pang importanteng bagay kisa sa pag-launch ng spaceship, no? It doesn't make us any less less Filipino kung wala tayong spaceship program kasi hindi naman expected yan sa isang bansang katulad natin. Pero para bigyan mo ng spasyo sa iyong zona at alam naman natin it takes a while. Considering this is your 5th zona na dito mo lang mailalagay lahat yung mga plano at mga elemento ng plano dahil pagdating mo sa 6 mo, tying up na yan, nagpapaalam ka na. So, practically, itong mga linista na wishlist niya, asahan natin hindi yan mangyayari. Klarado doon sa electronic vehicle na sinasabi niya ang priority, ang full launch noon 2040 wala na siya. Yung sa MRT7 sinabi rin na by next month, next year i-launch na. Sa tagal niyan mukhang 2028 pa yan. So maraming mga claims na ginawa kaya nga parati kong sinasabi kailangan ma-fact check. Sabi nga ng mga commenter kanina, kasi kasabay niya, next month, magtataas yung pamasahe ng eroplano. Tapos sabi nila na maglulunsad pa ng rocket, tataas na nga yung pamasahe sa eroplano. Parang hindi nga po nagtutugma. Now, isa pa siya ipinagmalaki ng presidente, yung ang pagtatayo ng Paxilica, Prof. Ano ba masasabi niyo po dito? Naging transparent ba? Kasi maganda yung mga sinasabi na benepisyo, pero marami din tayong mga naririnig na mga disadvantage ukol nga po dito, Prof. Oo, Admar, yung sa Paxilica, medyo pinasadahan lang eh. Wala namang masyadong parang ginagawang pagbenta yung AI, yung minerals, pero hindi sinasabi na ito ay 99 years, ito ay lupa ng mga Ita, no? Hindi natin alam, ancestral domain yun, no? Yung pag-ooperate ng data center, kailangan yan malamig ang lugar. So, kailangan ng tubig, kailangan ng elektrisidad. Saan mo yan kukunin? Pag hinigop, pag nag-ooperate na yan at nahigop ang Luzon Grid, paano tayo, no? Maraming katanungan pa pero minamadali nila para sa November magpirmahan na. Ang isang controversial dyan ay yung diplomatic immunity na hinihingi ng Amerika doon sa kabuuan ng Paxilica. At makikita naman natin per the BCDA report, ang locators parang isa pa lang, no? Yung iba hindi pa nag-agree pero hindi pa nagsasabi maglo-locate kami. So napakahirap yan, pero ang tingin ko yan kaya pinupush yung Paxilica ay para itali ang kamay ng mga susunod na liderato, mga susunod na pangulo para sigurado ang Estados Unidos ay naandyan at hindi mapapaalis sa Pilipinas, no? Ang problema dyan, pag yan inatuloy, tayo ay parang magnet na yan ng lahat ng kalaban ng Estados Unidos, magiging kalaban ng Pilipinas. Again, it is not to our national interest. Hindi pa naman subok kung gaano kadaming trabaho, kung yung mga yung pagmimina talagang iaalaw natin. So medyo masalimuot siyang Paxilica. Opo, parang EDCA din pala to. Huli na lang po, Prof. Merong mensahe ang Pangulo sa mga detractors. Sabi niya, quote-unquote, Filipinos are noble, kind, gracious, and a great race. We are not greedy, we are not racist, we are not liars, we are respectful, and we are dignified. We are Filipinos and
We do not yield. Ito na ba ang susi para maging positive, yung dapat na maging positive at tumaas ang kanya pong ang tiwala mula sa taong bayan, Prof? Well, ang naririnig ko sa online, medyo nagagalit sila dyan no? Kung susumahin mo yung 4 na taon, 5 taon niya, yung kind, yung greedy, may iilang tao sa administrasyon niya na yan ay patungkol sa kanila. Oo, ang Pilipino mapasensya, pero definitely ang Pilipino hindi greedy. Siguro yung mga leaders natin, no? Yung racist, patungkol yon, alam mo, mas maganda sanang tinuon na lamang niya yan sa kanyang tinatarget na sabihan na sa paningin ko ay ang China, no? Para mo akuin, kasama ka, at kasama ng lahat ng Pilipino, medyo hindi naman tama yon kasi ilan lang sektor sa atin bansa ang question dyan sa China. Madali naman mapag-usapan yan bilaterally kaso may mga ilang tao na ang gusto talagang gigilan at labanan. Alam mo, nung binanggit niya yan, pumasok sa isip ko ang ginagawa kay BP Sara. Kung iyong uulit-ulitin yung mga salitang yan, ang magiging tanong ko, ba't mo na ganun si BP Sara? Ba't mo na ganun si Senator Marcoleta? Ba't mo ginanon si Mike Defensor at yung dalawang totally private individuals, no? Parang kabaliktaran ang kanyang mga pagtuon, pero nagamit niya dahil tayong lahat. I take exception to that kasi hindi naman totoo yan. Baka mas gusto niya yung pinupuri siya ng mga leader ng mga ibang bansa, mabigyan siya ng magagandang mga salita, tapos ending patawan ng mas mataas na taripa. Oo, no? Mas matindi yun. Pagkatapos masahihin ang ego niya ni State Department Rubio, bigla nga nagkaroon ng taripang ganyan. At nakita mo naman, hindi umalma. Walang protest na nangyari. So, tapos yung sinabi ng mga Amerikano na questionin nila ang ICC, nakita mo naman ang sabi ng spokesperson niya. So, may mga pitik-pitik siyang ginagawa sa mga Amerikano. Siguro hanggang doon lamang dahil makikita mo how we are in deep with the Americans under this administration.